Tapos na naman po ang isang linggong work, and it's Friday today. Uwian na rin. Walang pasok bukas. Kaya naman, naisip kong dumaan kila Nelson sa tabi. At meron nga sana ako iaabot. Pagdating ko doon, magluluto sila sa kusina. Sakto. Ang iluluto po nila ay adobong pusit. Wow! So, syempre, hindi ko palalagpasin to. I-video ko sila. Ayan po yung mga sangkap niya. Inulit ko lang ng pag-record. May bawang sibuyas, kamatis, spring onion, siling berde, at 2 pirasong bell pepper. Ayan po yung pusit. Nilinis na nga daw muna nila yan. Hindi na nila na video dahil di naman nila alam na dadating ako. So, yun nga, after nilang linisin, may tinatanggal dyan yung parang plastic na mahaba. Saka dun sa may ulo niya, may tinatanggal dun. Ayan po si Ninang Penny. Shoutout kay Ninang Penny. Siya po ang naghihiwa. Siya rin ang magtitimpla. Habang hinihiwa nga ni Ninang Penny yung pusit, nakita niya nga, mataba daw yung nabili nila Nelson dahil may mga itlog sa loob. Yan yung masarap sa pusit kapag ka merong itlog. So, hinihiwa niya ngayon ng ano lang, bite size lang. Mahirap naman kasi yung isang buo mo siyang kakagatin. Ayan po ang next niyang ginawa. Naglagay po siya ng patis para pampalasa. And then, maghihiwa po siya ng kalamansi para yun po ang gagamitin niyang pantimpla sa adobong pusit. Habang naghihiwa nga siya dyan, nakikinig siya ng drama sa radyo. Muli ko pong niligawan ng asawa ko pag biyahin na ako punta ng Manila. Maraming salamat. Papunta siya yata ng Manila. Ang message ito. August 15 pa yung message niya. Ang sabi ko sa kanya, baka pwede siyang... Ano guys, nalito ba kayo kung papakinggan nyo yung drama sa radyo o papanoorin nyo yung ginagawa ni Ninang Penny? After niya lagyan ng patis kanina, then yung katas ng kalamansi, nilagyan naman niya ng pamintang durog at sa kanya pa isasalang sa kalan para pakuluan. Pakinggan po ulit natin yung drama sa radyo. Sa'yo. Di ba? Kumunta ka ba kayo? Meron na siya, di ba? Ikaw, kumusta? At sa bago natin, may nagpapantaya naman. Habang nakasalang po yung pusit ay hihiwain na niya yung mga sangkap na gagamitin niya mamaya. Nagbabayan ba? Meron din. Ano ba naman niya? Kumuha ka na naman baka batay mo pa sa ulo ko. Ikaw kasi sulit ka ng sugod. Bukas ang ulo. Ay, Alaman ko ulit na naman. system yung tanong mo kasi nga may bago ka na naman ngayon, di ba? May bago ka na nilalandi, may bago na siya kasama. Ay bakit ang tanong mo tungkol pa rin sa kanya? Mahal mo pa ba? Di ba? Kung nagpunta siya dito, hindi ka na nagkinarte, ayos na kayo. Eh ngayon, masaya na siya dun sa piling ng iba, ikaw masaya din sa piling ng mag-move on na. Yung magbabagal na lang intindihin niyo. Di ba? After 10 minutes, nung kumulo na yung pusit, tinalo muna ni Ninang Penny, tinignan kong malambot na. And then, balik siya sa paghihiwa ng spring onion naman. So ngayon, alam niya natin sa anong plano niya. Sabi ko, paano natin maayos kung may mga karim natatakyan both sides ba? Di na, paminsan, okay lang. Ayan po, at kinuha na niya yung pusit na pinakuluan kanina. Luto na nga daw yun. Binukod muna niya sa isang mangkok at magsisimula na po siyang mag-isa. Hindi na katulad ng libre niya. Shoutout ulit sa ating cook for the day, Ninang Penny. Ayan, next na pong nilagay yung tinta ng pusit na binukod niya kanina.
Kala ko tinatapon na yun eh. Inaano pala yun, sinasama. Nilagyan din po niya ng kaunting betchin para dagdag lasa sa ating adobong pusit. Actually, pwede naman po hindi nalagyan ng betchin kasi may timpla na kanina. Pero yung iba, naglalagay pa rin para dagdag lasa nga daw. Naaamoy ko na nga ang bango, parang luto na eh. Pero nagdagdag pa siya dyan ng kaunting patis kasi tinikman niya kanina, medyo matabang pa nga. So, kaya nasa sa inyo yun kung gaano ang ilalagay nyo, depende sa panlasa nyo. Almost luto na nga daw yan dahil kulo na nga siya ng kulo, kaya pala naaamoy ko na. Ang next po niyang nilagay, yung hiniwan niya kaninang bell pepper. Kasi madali lang naman itong maluto, kaya sa huli niya inilalagay. Hindi nga pala niya ginisa lahat yung sibuyas kasi nga bandang huli maglalagay ulit siya para hindi durog. Pagka luto na. And then after lagyan ng bell pepper, haluin niya ulit. Then tinikman niya ulit yan kung kumusta yung lasa niya. And then nilagay na niya yung tinira niyang sibuyas kanina at konting kamatis. Para habang kumakain tayo, may nakakagat tayo na medyo crunchy na sibuyas. Kasi anyway, ang sibuyas healthy naman yan. So, walang problema doon kahit na hindi siya nasabay lahat kanina sa paggigisa. Tapos niyan, ang lalagay na po niya yung hiniwan niya kaninang spring onion at naglagay din siya ng 2 pirasong siling berde. After nang malagay lahat ng sahog, haluin niya yan ulit at papakuloyin lang. And then last tikim kung may kulang pa ba, kung matabang or maalat or ano. Masarap na nga daw, pero masasarap pa yan kung lalagyan natin ng kaunting pamintang durog. Pakuluin nga lang daw at luto na po yan. Luto na. Siyempre, dahil nandito na ako, ay makikikain na naman ng person. Titikman po natin ang nilutong adobong pusit ni Ninang Penny. Kain tayo mga mare. Yun lamang po for today's video. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.